Good morning, everyone. I'm Silverio Jamloren. Our lesson for today is biodiversity and healthy society. Our objectives: number one, to determine what is biodiversity and its role to our science, technology, and society. Number two, to explain the process of genetic engineering. Number three, to discuss the ethics, implication, and potential future impacts of genetically modified organisms. What is biodiversity? Bio means life, diversity means variety. Kapag pinagsama po siya, ito po yung variety of life na kung saan ito yung mga organisms na nabubuhay sa Earth, including us, animals, plants, and etc. Importance of biodiversity to humankind. Biodiversity provides food and medicine. Dahil po sa biodiversity, tayo ay nakakapag-survive dahil dito po tayo kumukuha ng mga kailangan natin pang araw-araw, lalo na po yung mga kakain at mga panglunas na gamot sa ating mga nararamdaman. Biodiversity can aid ecosystem stability. It is essential to maintain the balance of ecosystem and human life because the more biodiversity, the more secure life on Earth, including ourselves and all organisms. Aesthetic and existence are important. Dahil sa biodiversity, tayo ay nagkakaroon ng mga trabaho na kailangan natin i-maintain. Katulad na lamang ng pag-hunting ng mga hayop, pagkakamping sa mga bundok, pag-swimming sa mga dagat. Kailangan natin i-maintain ito upang mapangalagaan ang ating ecosystem at hindi masira. Edward Osborne Wilson is the father of biodiversity. He is an American biologist that emphasized the importance of biodiversity. And at a very young age, he spent countless hours exploring outdoors and collecting insects and observing their behavior. Dahil sa passion ni Edward Osborne Wilson na mangolekta ng mga insect at i-observe ang mga ito, siya ay nakapagtapos ng PhD in biology. And ang kanyang research ay nakapokus sa mga ants at pinaintindi sa atin kung gaano nga ba kahalaga ang biodiversity. Good day everyone, I'm Jose Nazario and I will discuss the three kinds of biodiversity. As you can see in the slide, I have three kinds of biodiversity. The first one is genetic diversity. Next is species diversity. And last, we have ecosystem diversity. Genetic diversity refers to different versions of genes found within a species. These genetic differences are the reason kung bakit you have the same species but they have a different behavior, ability, appearance, and sometimes even how they respond to the environment. An example of this is the variation of coat color among domestic dogs. Even though those dogs are the same species, magkakaiba sila ng appearance, sizes, may malaki, may maliit. Even yung kapal ng balahibo is magkaiba. It's because of their differences genes. Another example of this is the human blood, since humans have different blood groups, which is A, B, AB, and O. Diversity refers sa bilang ng mga iba't ibang species na namumuhay or nakatira sa isang ecosystem at kung gaano karami ang bawat species na yun. We have two constituents of species diversity. These are the species richness and species evenness. Species richness refers to the number of different species in a particular area and only counts how many species are present, not on how many individuals each species have. For example, in a garden have 5 different flowers. Those flowers are roses, sunflowers, lilies, daisies, and tulips, which means the species richness is 5 kasi you have 5 different flowers. On the other hand, species evenness naman is first on how the species
are evenly distributed in a particular area. High evenness means lahat ng species na yon is evenly distributed, pantay-pantay. Low evenness naman, if kapag may isang hindi pantay doon, or kapag may isang mababa, tapos may isang mataas, which means hindi pantay. Low evenness. For example, in a garden, yung 5 different flowers na yon is mayroon silang flowers 10 each, which means the species evenness is high kasi pantay-pantay yung distribution among those flowers. Magiging low evenness naman siya if kunwari yung roses is may 10 flower, then ay may 10, well, yung rose ay 10, then ang sunflower is 5, yung tulips is 7, like hindi sila pantay-pantay, which means it is a low evenness. Ecosystem diversity refers to the variety of ecosystem in a region or on Earth. It includes habitats, communities, and even the ecological processes. Ecosystem diversity looks on how these different ecosystem interacts with each other. For example, dito sa Pilipinas, meron tayong rivers, mangroves, coral reefs, mountain volcanoes, forests, etc. And those different ecosystems support a wide range of species and humans. Kamusta sa lahat? Ako si Lance Heliseta at ako yung magdi-discuss at mag-represent ng mga konsepto na nagre-relate sa biodiversity. Nakikita natin sa slide na ito na may ang mga konsepto na pwede natin i-relate sa biodiversity. Ito yung Biodiversity Index, Population Density, Carrying Capacity, at Threatened, Endangered, and Extinction. Ano naman ang Biodiversity Index? Sabi dito, it is a simple way to measure the variety of a living organisms in a given area. It shows how rich and diverse community of organisms is based on the number of species and the number of individuals in each species. Pinapakita dito sa ating simpleng formula na ang biodiversity ay nag-equate sa number of species over ng number of organisms. Ngayon, paggamit natin itong formula at makuha natin ang high index, means nito ay mataas yung variety, mataas yung biodiversity, at balanse yung populasyon. Pero, pag ito naman ay low index, mababa yung ating biodiversity, variety, at mas mababa yung mga species na nagdo-dominate sa lokasyon na iyon. Ngayon, ano naman ang population density? Sabi dito, it is the number of individuals living in a given area. It shows how crowded or spread out organisms are in a habitat. Meaning, gamit ang formula na population density equates to people over area, malalaman natin kung gaano kasiksik or gaano kakalat-kalat ang mga individuals or species sa isang given area. Carrying capacity naman is the maximum number of a particular species that our environment can sustainably support. High carrying capacity is rich in the resources of specific species needs to thrive. However, a low carrying capacity means that the species has very limited resources or unfavorable conditions on the environment for them to be able to sustain themselves comfortably. Ngayon, ano naman ang term threatened? Ang term na threatened ay ginagamit sa organisms na bumababa at bumababa na ang populasyon nila at may risk na sila maging endangered. Ang reason nito ay pwede sa environment, sa climate change, or baka sa hunting din. Ang hunting ay pwede rin sa ibang species or sa ibang tao rin. Tulad ng example ay sa US ay ginagamit yung deers para as hobbies para i-hunt gamit ang mga rin. Ano naman ang endangered? Diba, sinabi ko to sa section ng threatened. Ito yung meaning na to ay when the number of species decreases in size and only a few remain. Meaning, mas sobrang liit nila ng population nila sa buong mundo na kailangan natin silang ingatan para hindi na sila mag-extinct o mawala. Meaning, ang cause nito ay pwede sa habitat loss, sa mga invasive species, pollution, overexploitation, at climate change.
Yung dito nakikita natin sa slide, yung mga examples ng mga endangered species. Sabi ito, if this continues, it can lead to extinction in the future at hindi na natin sila makikita. Ito na, nasa extinction na tayo. Sabi dito, it is the complete disappearance of a species, meaning no individuals are left alive anywhere in the world. Sabi dito na wala talaga yung species na at population nila sa buong mundo, hindi natin talaga makikita sila ever again. Kung tumingin naman tayo sa kanan ng slide, makikita natin yung mga examples ng mga extinct, di ba? Stegodon, mukha silang woolly mammoth, rhinosaurs in the Philippines na hindi ko alam na meron pala tayo, at dwarf buffalo. Ngayon, pag tumingin naman tayo sa kalawa at makita natin yung mga causes nila, di ba? Yung mga causes ng extinction nila, meron natural at man-made. Ang natural causes, kaya pakita dito ay sasabi ay climate change, disasters, disease, at competition. Ngayon naman, man-made causes naman ay, syempre ang main cause na nila ay dahil sa hunting. Dahil hinat natin sila dahil sa para i-sustain at ng resources ng ating species, ng human species. Pero meron din dito ang habitat loss, pollution, invasive species, at climate change. Salamat sa pakikinig sa aking tatalakay ng topic na ito. Ang next naman na topic ay papahayag ng aking ka-groupmate, Tasig Shamel R. Good day everyone, I'm Shamel Dasig at ang topic ko po is Philippines is the center of biodiversity. Bakit nga ba tinawag na center of biodiversity ang Philippines? So sa unang bullet, ipinapaliwanag rito na ayon sa libro nila Kitching, Haney, and Regalado, mas unique ang biodiversity ng Pilipinas kumpara sa Galapagos. Dahil maraming halaman at hayop na dito lang matatagpuan, kaya tayo tinawag na Galapagos Island times 10. Sa pangalawang bullet naman is mahalaga para sa mga biologists ang Galapagos dahil dito nagkakaroon ng idea si Charles Darwin patungkol sa natural selection na kung saan nakikita niya na nagbabago ang mga hayop depende sa kapaligiran kaya nabuo niya ang teorya kung paano nag-a-adjust sa mga species para mabuhay. Sa pangatlo naman, inaguri ang Galapagos times 10 ang Pilipinas dahil maraming species na dito lang natatagpuan at wala sa ibang bansa. Patunay ito na mayaman ang ating kalikasan. Wala tayo sa scientific evidences na nagpapatunay na ang Philippines ay center of biodiversity. Sa number 1 is, ayon sa pag-aaral ng Philippine Mammal Project, 75% ng mammals dito sa Pilipinas ay endemic. Ibig sabihin, dito lang sila nabubuhay. Sa number 2 naman, 24th Philippine Biodiversity Symposium 2015, sa isang international event, sinabi ng mga eksperto na ang Pilipinas ay Galapagos times 20 dahil malawak ang ecosystem natin sa dagat at sa lupa at marami rin tayong endemic species. At sa number 3, ayon sa Philippine Biogeography data, mahigit 10,000 ang uri ng halaman dito sa Pilipinas at kalahati nito ay endemic. Bukod pa rito, 70% ng mga insekto at 44% ng vertebrates ay dito lang matatagpuan. Ano naman tayo sa relation of biodiversity to science and society? So, science is tinutulungan tayo na maunawahan ng kahalagahan ng biodiversity at kung paano ito naapektuhan ng gawaing pangtao. Sa tulong naman ng society sa paggawa ng desisyon at batas pangkalikasan, masisigurado ang proteksyon ng mga species para sa susunod na henerasyon. At ayun lamang po, maraming salamat. Hi, my name is Sherilyn Luis Ann Manalo and ang itatakal naman natin ngayon ay yung threats sa biodiversity. Sabi nga kanina, ang biodiversity ay yung variety ng buhay na nandito ngayon sa mundo. So, ano-ano nga ba yung mga threats o panganib sa biodiversity o sa mga buhay na nandito ngayon sa mundo? Maraming banta sa biodiversity kabilang na tayo dahil sa ating pagpuputol ng puno at polusyon sa hangin, sa tubig at noise pollution. Sinasabi na madalas ang extinction dati at tinatawag itong bottleneck. So, ano nga ba ang bottleneck? Ang bottleneck ay ang malaking pagbagsak o pagkonti ng populasyon ng mga species. Nagdudulot ito ng malaking pagkawala sa biodiversity at pangmatagalang problema sa kalikasan.
Si Edward O. Wilson ay in-identify niya yung 5 sources ng pagkasira ng biodiversity. Ito yung acronym na HIPPO or Habitat Loss, Invasive Species, Pollution, Population, and Overharvesting. Ito yung mga dahilan kung bakit unti-unting nasisira o nalalagas ang ating biodiversity. Umpisahan natin sa habitat loss. Habitat loss. Dahil dito, maraming hayop ang nawawalan ng kanilang mga tahanan at nahihirapang mabuhay. Kapag nawala ang kanilang habitat, naapektuhan hindi lang sila kundi pati na rin ang tao dahil nagkakaroon ng pagbabago sa klima at sa balanse ng kalikasan. Kaya mahalaga na protektahan natin ang mga natural na lugar katulad ng dagat at kagubatan sa pamamagitan ng pagtatanim ng puno, hindi labis na pagpuputol sa kagubatan, hindi pagtapon sa mga katubigan, at pagtulong sa mga programa para sa pangangalaga ng kapaligiran. Ngayon ay may 3 major types ang habitat loss. Umpisahan natin sa destruction. Destruction. Nangyayari ang destruction kapag ang mga natural na tirahan ay nasira na at hindi na kayang suportahan ang mga buhay na nandun, kagaya ng hayop at halaman. Dahil dito, napipilitan silang lumikas sa kadahilanang nawawala ang balanse ng buhay sa lugar na iyon. Ang ganitong pagkasira ay nakakaapekto sa iba't ibang uri ng mga species at nagdudulot ng malaking pagbabago sa kalikasan. Fragmentation. Nangyayari ito kapag ang isang malaking tirahan ay nahati-hati sa maliliit at magkakahiwalay na bahagi. Kahit may natirang bahagi ng tirahan, nahihirapan ang mga hayop na gumalaw, maghanap ng pagkain o mag-reproduce dahil nahahati ang kanilang lugar. Dahil dito, naapektuhan ang pag-uunayan ng mga species at mas nagiging mapanganib ang kanilang kaligtasan. Degradation, ito ay ang unti-unting pagkasira ng tirahan ng mga halaman at hayop dahil sa mga gawain ng tao o natural na sanhi. Hindi agad nawawala ang buong tirahan katulad ng habitat loss, ngunit bumababa ang kalidad nito kaya hindi na ito bagay sa mga pamumuhay ng mga species. For example, ang polusyon, sobrang pagpuputol ng puno at paggamit ng mga kemikal na nakakasama sa kalikasan. Kapag patuloy ang degradation, nagiging mahirap para sa mga hayop at halaman na mabuhay sa kanilang kapaligiran. Invasive species, ito po yung mga species or organisms na mabilis kumalat at nakakapanira. Sa makatuwid, ito po yung mga peste, katulad na lang po ng mga golden snail na sumisira sa ating mga palayan at kinakain ang mga palay. Population. When the human population increase, the demand for food and all other resources will rise. Dahil dito, maraming kabundukan at mga puno ang nasisira. Dahil dito, nagkakaroon tayo ng pabahay. Maraming mga hayop ang nawawalan ng tirahan dahil doon sila ay namamatay. Ang overharvesting, ito yung pagkolekta ng mga isda at iba pang mga species upang tayo ay makakain. Ngunit, ito ay may kapalit at epekto sa atin. Dahil dito, nauubos ang mga isda o di kaya anumang organisms at nasisira ang kanilang tahanan dahil dito nasisira ang ating ecosystem at nauubos ang ating biodiversity. Pollution. It is a harmful substance that affect our environment and all living organisms. There are 3 types of pollution: air, water, and soil. Sa air po, ito po yung mga nakikita natin sa atmosphere na mga usok na nanggagaling sa mga sasakyan, pabrika, at iba pa na magdadulot sa atin ng pagkasakit ng asthma. Sa water po, ito po yung mga oil spill na nagdudulot sa atin ng pagkasira ng coral reefs at pagkamatay ng mga isda. At sa soil naman po, ito po yung mga natatapon na chemical na nagdudulot ng pagkasira ng lupa. Good day. The next topic will be focused on biotechnology. Before we start, let me ask a simple question. What if we had the ability to modify living things to make them exactly how we want them to be? And that idea is basically what biotechnology is about.
Biotechnology is the use of biology, science, and technology para makagawa ng useful products at makasolve ng problema sa kasalukuyang panahon. Ginagamit ito ng scientists para mag-develop ng medicines, treatments at therapeutic proteins na tumutulong sa field ng medicine. Sa agriculture naman, nakakatulong ang biotechnology para makagawa ng improved crops at plants na mas matibay at disease-resistant. So in short, biotechnology is all about using living things and biological processes para makagawa ng helpful innovations na nagpapadali at nagpapaganda ng buhay ng tao. The history of biotechnology shows na matagal na pala itong ginagamit ng tao. Mga around 10,000 years ago pa lang, may early form na ng biotechnology dahil nagsimula na ang mga tao sa agriculture na kung saan nagpapaunlad na sila ng crops para mas maging stable yung food supply nila. Pagdating naman ng around 6,000 years ago, natuklasan nila na pwedeng gamitin ang microorganisms para gumawa ng bread, ng cheese at ng alcohol. Pero ang modern biotechnology talaga ay nagsimula noong 1960s hanggang 1970s nang ma-develop ang molecular at cellular techniques na nag-aalaw sa mga scientists na pag-aralan at baguhin yung DNA. Then, during 1976 naman, dito na-establish ang Genentech at may malaking role itong ginagampanan sa pagbuo ng biotech industry ngayon. Noong 1982 naman, dito naaprubahan ang tinatawag na recombinant insulin. Ito ay isang uri ng gamot na ginawa gamit ang genetic engineering. Malaking tulong yon para sa mga taong may sakit na diabetes dahil mas ligtas ito, mas maaasahan at madali nilang makokontrol yung blood sugar nila. Sa biotechnology din, may iba't ibang fields na ginagamit para sa iba't ibang purpose. Bioinformatics ang tinatawag kapag pinagsasama yung aspect ng biology at computer science para mas maintindihan at ma-analyze ang biological data. Next, we have nanotechnology. Ito naman ay tungkol sa paggawa ng mga super tiny devices na ginagamit sa medical purposes. Next, meron din tayong tinatawag na forensic biotechnology. So when we say forensic biotechnology, it is the use of biotech techniques in solving crimes. Dito ginagamit ang DNA, body fluids, hair strands, fingerprints, at iba pang biological evidence para ma-identify ang suspects, victims, o kung ano ang nangyari sa crime scene. Last is we have genetic engineering. Ang genetic engineering ay intentionally na pagbabago sa isang organism sa pamamagitan ng pagmamanipulate sa kanyang genetic materials. Kaya nakaka-produce tayo ng another organism na may desired traits na gusto natin. And genetic engineering has two types. The first one is the classical breeding and recombinant DNA technology. Ang classical breeding o selective breeding ay isang traditional na paraan na ginagamit noon pa para makapag-produce ng bagong organisms. Dito pinipili natin ang mga organisms na may traits na gusto natin. Tapos pinagpapara sila gamit ang sexual reproduction para maipasa at mai-combine ang desired traits. Halimbawa, kapag pinakross mo ang guava at apple, makakabuo tayo ng guapol. At kapag pinagpartner naman natin yung bulldog at shih tzu, magkakaroon tayo ng bagong dog breed tulad ng nasa picture. So dahil sa classical breeding, nakakaproduce tayo ng new organisms na may traits na gusto natin sa pamamagitan ng mating process. Next is recombinant DNA technology. Dito nagmamanipulate na tayo ng organisms na hindi natin nakikita using our naked eye. Kaya kailangan natin gamitin yung technology para gawin ito sa loob ng laboratory. So, naiiba siya kay classical breeding. Since sa classical breeding, it requires a lot of time para makapag-produce ng new organism at ang pinaka-disadvantage niya is kapag hindi mo nagustuhan yung traits na kinalabasan, uulit ka ulit sa simula. Pero sa recombinant DNA technology naman, mas mabilis at convenient ang process dahil ini-insert mo na diretso yung desired gene sa organism. Hindi mo na kailangan ng matagal na breeding cycles kasi once maipasok yung gene, hihintayin mo na lang kung paano mag-express yung trait sa organism. Mas direct, mas controlled at mas sure ang result kumpara sa traditional breeding.
So let's take for example, kung gusto mo mag-insert ng disease-resistant gene sa palay, ito yung process ng recombinant DNA na gagawin. Una, we need to prepare the gene of interest and the bacterial plasmid, which is yung gene of interest mo dito ay ang disease-resistant gene. For the second step, we need to cut and open the bacterial plasmid by using restriction enzyme. So si restriction enzyme, siya ang responsible para mag-cut ng plasmid. And for the next step, we need to insert the gene of interest to the open bacterial plasmid by using DNA ligase. Si DNA ligase, siya yung magdidikit sa nakat na portion. And then, after that, meron na tayong recombinant DNA. Pero, hindi pa doon natatapos. We still need to insert the recombinant DNA to the bacterial cell. And then, i-isolate natin yung bacteria para mag-multiply ito and magpuproduce na yun ng maraming copies. Pagkatapos, saka na ito ilalagay doon sa palay para mag-express na yung disease-resistant trait doon. So, that's how recombinant DNA technology works. Now, let's proceed to the last part of my presentation. The genetically modified organisms, ang GMO o genetically modified organisms, ito ay yung mga living things tulad ng plants, ng animals o microbes na intentionally na ina-alter ang kanilang genes gamit ang science para magkaroon ng bagong traits na hindi karaniwan sa natural na paraan. Sa madaling sabi, ang GMO ay resulta ng genetic engineering dahil dito binabago nila yung genes ng organism para magkaroon siya ng bagong trait. Ang ilan sa mga halimbawa ng GMOs ay ang BT corn, BT eggplant at clawfish. Ang BT corn ay mais na binigyan ng special gene para magkaroon ito ng proteksyon laban sa mga peste. Kaya hindi na ito kinakailangan ng sobrang daming pesticide. Ganito rin yung concept ng BT eggplant. May gene din itong nagbibigay ng natural na resistance laban sa borers, kaya ito ay healthy at hindi na madaling masira yung mga bunga niya. Samantala, yung glowfish naman ay isang uri siya ng isda na nagliliwanag dahil nilagyan siya ng fluorescent genes. Ginawa yung glowfish para mas maging attractive bilang pangdekorasyon sa mga aquarium. Ang fluorescent genes na nilagay sa kanila ay galing sa ibang species, kaya nagkakaroon sila ng bright at neon-like colors na hindi matatagpuan sa ordinaryong isda. So that's all. Thank you for listening. Here I am again, Rosa Rosario, and we will now focus on advantages and disadvantages of genetically modified organisms are commonly engineered into crops such as corn, soybean, cotton. It produces a protein na toxic sa certain pests and insects. That's why those GMO plants are natural resistant of they have a natural resistance and nagre-reduce to ng pangangailangan sa paggamit ng chemical pesticides. Genetic modification can make the food more nutritious by adding important vitamins, minerals, and beneficial compounds to the plants. Scientists can adjust its plant's gene so that it produces more or higher level of nutrients that people may lack in their diets. For example, the golden rice. Golden rice produces a carotene, beta-carotene, that can reduce a vitamin A deficiency. Vitamin A deficiency can lead to blindness. So if you consume or pag kinain mo golden rice, it can reduce vitamin A deficiency or may iwasan mo, may reduce mo yung or may reduce mo yung possibility na maging blind. Genetic modification can make the food more nutritious by adding important vitamins, minerals, and beneficial compounds to the plants. Scientists can adjust its plant's gene so that it produces more or higher level of nutrients that people may lack in their diets.
For example, the golden rice. Golden rice produces a carotene, beta-carotene, that can reduce a vitamin A deficiency. Vitamin A deficiency can lead to blindness. So if you consume or pag kinain mo golden rice, it can reduce vitamin A deficiency or may iwasan mo, may reduce mo yung or may reduce mo yung possibility na maging blind. Some GMO crops are modified or engineered with genes that allow them to survive harsh conditions such as drought, extreme temperature, or poor soil quality. They can also be modified to resist diseases like blight. This modification, these improvements help the plants grow more reliably, reduce crops losses, and that can help the farmers to yield more crops. Or GMO can sometimes unintentionally produces new protein that may trigger the allergic reaction. This new protein can or might resist a heat digestion, allowing them to remain longer in the body and making the allergic responses stronger. There are also some concerns to the GMO proper labeling since it is hard to track GMO allergens food since it moves through the supply chain. This topic is still debated since scientists have still not found clear and direct evidence that GMO can cause cancer. However, these concerns is galing sa mga taong naniniwala sa mga possible side effects ng GMO may cause. If a GMO can cause a long-term inflammation or affect the way the hormone works or the immune system works, these changes could possibly lead to a person or the body to be vulnerable to develop cancer over time. Many farmers ended up using the same genetically modified seeds sold by large companies, which means mas konti yung mga tinatanim nilang traditional and native crops. This reduction in crops variety leads to lower genetic diversity, which weakens the ecosystem. With lower genetic diversity, yung mga plants or yung mga crops is mas vulnerable sa pests, sa mga sakit, sa climate change, kasi mas konti or humina yung mga natural resistant na naiwan sa kanila para makarecover sila.